Video time. Hindi ako maglalayas pero may bit-bit lang ang damit. Papadry clean. So on my way to Pioneer Center. So doon ako nagpapalaundry. Wash Mamu Laundry. Oh, mahal na naman. Mga 2.5 na naman to. So nakapagpa-laundry na ako doon sa Wash Mamu. Hindi ko lang sa kakain. Pero usually ito yung kinakainin ko yun sa Pioneer Center. Tokyo, Siam Thai, Somot, pag Vietnamese, Rodix kaya. Sige, we go to Rodix. Repairs. Contact with Rodix. Sana pwede Gcash. Rodix saya. So late lunch ngayon dito sa Rodix sa Pasig. Yung Rodix parang kasi pag nagagawin ako sa UP dati, laging kasama sa itinerary most of the time ay kumain sa Rodix. Lagi kong order doon tong Aldereta. May free sabaw. Trivia lang, ang founder ng Rodix ay Texon. So, kung Texon yung founder niya, malayang kamag-anak ko yung Rodix. So, kanina habang nag-work napadaan lang ako sa Facebook to check some of our campaigns. Nadaanan ko yung isang list of top candidates for the senatorial race ngayong darating 2025 elections. Ang iboboto ko lang sa listahan ngayon ay 3 tao lang. Napaisip talaga ako kung ano yung criteria ng mga kababayan natin when choosing a leader. Yung bang pag nagsayaw lang ng budots, boboto na. Yung bang mapangakuan lang, boboto na. Affiliated, associated lang sa paborito na ng politiko, boboto na nila yun. Hindi ko magets ano yung basehan ng mga Pilipino kung bakit sila boboto. Malayo pa naman, pero ang dami mag-change. Dahil magbabago pa doon sa listahan ng senators. Kaya ikukumpara mo yung mga senador noon. Yesterday, on my way to Cafe Villa Mare, nakita akong pusa, yung cat. Napakain ko na siya before sa Project Storm. And nakita ko na naman siya kahapon. Hinahanap ko yung kanyang partner, pero isa lang yung nakita ko. Magkapatid ata yung cat. Anyway, pinakain ko siya. Okay, dito ako yung sa Ayala, Station MRT, and we'll feed these cats. So, na-feed ko na siya before. Okay, na-feed natin yung cats. Napakain ko na siya before last year, napakain ko na yung cat niyan. 2 sila. And, yun, nice to see him alive and kick it. Okay. Balik tayo sa meeting. Kung familiar ka dun sa Cafe Villa Mare, ito yung sa landmark. For the longest time, ang dami pa rin. Tagal-tagal na niya dun sa lugar na yun. Pero masarap pa rin yung food. Pero yung mga tumatambay doon talagang mga oldies na. Hinahanap ko nga yung mga friends ko doon, sila Jimbo, sila Rona. Hinahanap ko sila doon. Baka doon tumatambay yung mga Thundercats kong kaibigan. Pinorder ko yung favorite ko doon na spicy toyo. Pero favorite ko pa yung spicy tuyo na mother-in-law ko. We're planning to launch this March, siguro mid-March, ilo-launch namin yung company. Kasi we need to register pa SEC, you need to register pa the business name. So my own business ay Catbox Media. Ito for my brand. And yung business na itatayo namin ay Catnip. Surprise. Hindi ko muna sabihin ko ano yung nature ng business. But yung sarili ko,
will be me creating content. Yung vlog na to, podcasts. Nakakamiss yung mga ganitong klaseng comics and caricatures, mga drawing, na makikita mo lang sa mga dyaryo. Naalala ko noon, ang tatay ko, Manila Bulletin yung kanyang dyaryo. Believe din naman ako sa tatay kasi pag morning pa lang, pagkabuhan na ng dyaryo, crossword puzzle. Yung crossword puzzle niya, kaya yung tapusin, sobrang bilis. Every morning yan, hindi siya nag-mintis. Dumating sa point na niliregaluhan ko na siya ng books na puro crossword puzzles. Namimiss ko yung amoy ng dyaryo tuwing morning. Favorite ko nang basahin sa dyaryo, Youngblood. And yung kay Conrado de Quiros, mga articles, mga opinion nila. Favorite yun. Several times ako nagsulat sa Youngblood, hindi nakuha. Hindi naman na panginayang, pero nakakamiss yun. And also sa Youngblood, sa Inquirer, doon ako na-inspire dati naging writer for school, sa Letran. And naging writer ako, sports writer din muna. And then naging sports editor. Doon ko na-feel yung maging fierce na writer. Ang pinaka-fierce kong article na ginawa dati, I was in third year college ako when I started to write na medyo matapang. Ang hipokrito ko kasi tinira-tira ko yung Intramuros Administration, tinira-tira ko yung mga constituents, mga followers ng mga bars na yun. Sinulat ko yung sa The Lances, sa school paper ng Letran. Pero ako isa sa mga number 1 na gumigimik doon after ng klase. Parang tanga. BI kasi yung mga classmate ko sa Letran eh. And after that, pinatawag kami sa Dean's office. Not Dean, hindi lang. Pinatawag kami ni Father Rector, ni Edwin Lau. Father Edwin Lau noon. Because of those kind of articles. Dahil sa involvement ko here, parang nagkaroon ng alam yung puso ko na maging mas critical pa. Sumali ako sa mga student organizations dati. Kasama ako sa petition tanggalin yung ROTC dati. Na for me parang sana hindi ko na ginawa kasi nakita ko yung benefits ng ROTC ngayon. Mali, masyadong mapusok. I was young then, I was 19. Okay, late lunch is done. Kusog si Rodix, tipid, best gastos. Now, bitin ako sa coffee kanina, so pagka-coffee ako ngayon. So this morning, may nakita akong ad sa LinkedIn, parang ito siya. So sabi dun sa ad, sabi dun sa post, bullies aren't just teenage in school. They are also adults in offices with nice titles who think they have the right to break the spirits of others so they can feel better about their miserable lives. Yeah, ako several times din ako naka-experience ng mga... Alam ko dati meron akong boss. I was super young pa dun. Meron akong boss dati. Nagiinuman kami and then nung lasing na ako, binuhusan niya ako ng tubig. Kasi yung beer, parang that's siguro yung worst na ginawa sa akin ng isang tao. Boss pa. Meron ako experience na bully sa corporate bullies. As in, day 1 ko pa lang sa work, gusto niya magpakilala as boss ng marketing. Nag-flat siya ng muscle, no? Pinagalitan na agad ako. Day 1 ko pa lang, as wala pang ka-idea ko na nangyari. And then while presenting, pinagalitan ako na wala akong alam-alam. Sinira na yung moral ko nun mag-work. Mula nun, parang I lost that mojo sa work yung time na yun. And then, habang tumatagal, I found out na medyo miserable nga yung life ng person na yun. Hindi na ako mag-dive into details, pero nakwento lang sa akin. So, gets ko na yung pinakita ko kaninang quote, medyo totoo. So, what I'm saying is, may mga boss, lalo na kung ang company ay medyo toxic, yung culture ng office, hindi rin maganda. Ganyan, may laglagan, hindi maganda yung output, negative yung tao, nagsisigawan. So my point is, after pandemic, parang hindi ba sana naging mas mabait at compassionate yung mga tao? Na instead of sigawan na pagalitan yung mga tao, why not teach them, guide them, to achieve a certain output? Hindi yung sisigawan papagalitan, kakaway yung mga na-experience nila. Na parang, bakit kailangan sigawan ng mga boss or ng mga kliyente yung kanilang mga agencies or yung kanilang mga tao just to make a point? Madaming ibang ways to send a message across, guided with kindness. Masyado ng evil ang world
para magkaroon agad ng klaseng stress. Masyado na maraming mental health issues. You get my point? So yun lang naman. Pinoproject nila na miserable or pinoproject nila yung kanilang misery sa ibang tao para hindi lang sila yung miserable sa mundo. May mga ganung bagay. Be more compassionate. Be more kind. Okay, that's it for now. Thank you very much for watching and I hope maging mabait tayo sa lahat ng bagay. And I'll see you on the next vlog. And thank you very much for watching. Please like, share, subscribe to my channel.